Magandang araw mga kagulay, welcome back sa aking channel. Greggy Farmer nga po ulit to. Bali, update ko lang kayo dito mga kagulay sa 24 days na talong natin. Ito na siya mga kagulay, 24 days. Kung mapapansin nyo, napruningan to mga kagulay noong nakarang araw. Ito na yung pagkakaiba ng napruningan sa hindi mga kagulay. Mas mataas to, mas mabilis talagang tumaas kapag na Y pruning siya mga kagulay. Tinesting ko lang to mga kagulay, pero next week pa ako talaga magpo-pruning mga kagulay. Yan siya. Ayan. Ayan siya, malapad na yung lumalapad yung dahon mga kagulay. Bali ito mga kagulay 24 days. Doon sa kabila 18 days mga kagulay. 16 days doon sa kabila doon mga kagulay. Nahuli doon mga kagulay. Gawa nga doon nga yung maraming namatay mga kagulay. Buti nga nakakuha kami sa bansalan nakaraan. Kaya na ano din doon mga kagulay. Kaya nasa 5,000 pa rin to mga kagulay na puno. Ayan siya. Kasi yung mga ganito mga kagulay, pwede naman itong pruningan na mga kagulay. Kasi mas madali siyang para kahit kamay lang ang gamitin, ay mas madali siyang matanggal mga kagulay. Ganyan. Para mas mabilis din siyang tumaas mga kagulay. Yan, kapag mga ganito pa lang yan. Ito tatanggalin na rin yan mga kagulay, gawa nang wala na rin silbi yung dahon. Yan mga kagulay. Kayo mag-alala mga kagulay, i-update ko rin kayo sa pagpo-pruning para makita nyo rin mga kagulay. Ayan na siya lahat. Mula yan doon mga kagulay hanggang doon. Ayan. Ito yung sinasabi ko naman na 16 days. Nahuli na siya mga kagulay. Ito 24 days. Yan, mapapansin nyo 24 days. May mga sanga-sanga na talaga sa ilalim. Kailangan ng pruningan next week. Kumbaga mag-aabono muna ako kaisa, tapos pupruningan na yan mga kagulay. Kasi kung mapapansin nyo doon mga kagulay, meron na rin doon pangalan nito, gapangan doon talaga. Ginagawa na namin paunti-unti doon mga kagulay, doon sa Ampalaya. Ito yung sinasabi kong mga kagulay, 16 days. Ayan, kung mapapansin nyo, maliliit pa lang siya dyan kasi nahuli yan mga kagulay. Marami kasing namatay dyan. Ayan, kaya kumuha kami, sayang naman kasi nakadrip hose. Sa nag-aabang pala sa ng drip hose mga kagulay, wala pa. Baka next week talaga mga kagulay meron na yan. Kasi dumating na rin yung yung mayari galing sa sa pinuntahan niya. Baka next week ay maiaano na namin yung yung drip hose. Kaya makakapag-abono pa kami ng isang beses siguro ng mano-mano bago makikita nyo na yung pag-aabono dito sa drip hose kapag naayos na mga gulay. Huwag kayong mag-alala at i-update ko kayo dyan mga kagulay. Ayan siya. Masarap na siyang pruningan sana, kaso busy pa ako doon sa Ampalaya. Ayun, makikita nyo may gapangan na doon na yung kulay puti. Noon dito wala pa mga kagulay. Yan doon meron na, pero wala pa yung tanim mga kagulay. Ngayon ko pa lang ibababad yung yung ating buto ng Ampalaya. Ang itatanim doon mga kagulay, Galaxy Max F1 na variety ng East West. Yun ang itatanim doon. So balik tayo dito mga kagulay. Yan, itong mga malilit na to, yan yung mga kasama doon sa 16 days mga kagulay. Gawa nga ng ng marami ring dito na namatay, kaya hinulipan na lang mga kagulay. So ngayon lagi kong pinapaliwanag, kapag hindi mahulipan yan sayang. At saka marami ding gawa ng naka drip hose mga kagulay, kaya kailangan talagang ulipan yan mga kagulay. Ayan na yung ating 24 days. Kapag ganyan tingnan nyo, para maliliit lang, kasi meron na nakapag-comment na subscribers natin para daw mabagal yata. Kasi siyempre di niya di si boss awan ko ano pangalan nun, basta kilala niya kapag napanood niya to. Kasi to dito para-parehas, meron 20 days, 24 days, meron 16 days. Ay yung nakita niya doon, baka yun yung mga kagulay, yung 20 days. Ito naman yung 24 days mga kagulay. Yan, kapag ganyan ninyo, kala ninyo mga kagulay malilit pa, pero kapag tutukan nyo ganyan yan nakabulas na siya mga kagulay. Kaya epektibo naman yung ginawa ko na 5 days na pagitan nung pero isang beses lang ko ginawa yun mga kagulay, yung 5 days na pagitan ng pag-aabono. Yun nga, kaya nga nahuli to
Kaya ng pagkatanim talagang init dito mga gulay, 2 linggo na walang ulan dito mga gulay, talagang dilig, mano-mano dilig. Kaso lang siyempre sa 5,000 to, ito lang power spray ang gamit namin, hindi namin nakakaya ng isang araw lang. Halos 2 araw to na dinidiligan mga gulay. Kapag natapos na naman doon ay tuyo na. Kapag natapos na doon, halimbawa dito ako nagumpisa, pag natapos na doon lahat, tuyo na naman dito mga gulay. Kaya nakukulang siya sa tubig nakaraan. Buti nga nung mga nakaraan linggo ay umulan-ulan na, kaya medyo nakabawi-bawi na siya mga gulay. Tapos yung ginawa ko nga na pagitan yung 3 days, 4 days, 7 days, tapos 5 days yung ginawa kong pag-abono mga kagulay. Kaya medyo nakaka-recover na siya mga kagulay, ano. Maganda na siyang ano. Kapag napruningan na to, bibilis na tong tumangkad mga kagulay. Yan siya. Ito ay 24 days Calyx 2 F1 mga kagulay. Maraming nagsasabi sa akin, nagko-comment na mas maganda daw yung Fortuner. Ang lagi ko naman na sinasabi, depende po kasi sa ano. Maganda talaga kung ikaw ay farmer. Maganda talaga ang Fortuner kasi mahaba siya, mabigat. Kahit na sabihin natin 25 lang ang kilo, halimbawa kung Fortuner ang tanim ninyo, maganda talaga mga kulay kung sa farmer. Pero kung ang malakas kasi sa kumbaga ang malakas sa market dito sa amin ay itong Calyx 2 F1. Kaya ito ang tinatanim ko mga kagulay. Kasi hindi ganong, halos nawala na yung Fortuner dito sa amin mga kagulay. Dito sa Caraga. Meron pa rin nagtatanim pero mangilan-ilan na lang, di katulad nitong ano. Ito kasi ang hinahanap sa market ng mga mamimili. Kaya ganito rin ang tinanim ko. Kaya ngayong laging nagtatanong sa akin kung anong magandang variety. Kung ikaw ay farmer, ikaw ang magtatanim, maganda talaga yung Fortuner mga kagulay, gawa ng mahaba yon. Mga ilang piraso lang yon. Kung ito ay 8 piraso 1 kilo, sa Fortuner mga kagulay ay 4 lang. Kasi mahaba yon. Tapos siyempre kapag mahaba ay mas mabigat. Siyempre kapag ikaw ang farmer, mas matutuwa ka. Pero ang iisipin natin mga kagulay kung ano yung hinahanap sa palengke. Kasi kahit naman sabihin natin magandang Fortuner mga kagulay, hindi sa paninira sa Fortuner. Kasi parehas lang naman sila ng company. Kumbaga ang iisipin natin kung ano yung hinahanap dun sa palengke, yun ang dapat natin itanim mga kagulay. Kasi maganda nga, mabigat nga yung Fortuner mga kagulay. Kung hindi naman hinahanap sa palengke, wala ring silbi mga kagulay. Kaya sa mga nagtatanong, depende po yan sa variety na malakas sa inyong mga palengke. Katulad dito sa amin, ang malakas dito Calyx 2 sa bandang Cotabato, Banati King. Sa ibang lugar naman ay merong Morena. Sa ibang lugar naman yung Warhawk na tinatawag. Sa iba naman yung Fortuner mga kagulay. Kaya nakadepende po yan sa mga nagtatanong sa akin sa comment section kung ano yung magandang magandang variety mga kagulay. Nasa ang pagbabasihan nyo kung ano yung malakas sa inyong lugar mga kagulay. So ayun mga kagulay, sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng mga gulay. Katulad nitong talong, dun sa ampalaya, sa sitaw, sa darating na Mayo. Dito naman siling labuyo, kung pagkatawagin sa Luzon, Taiwan. Yan mga gulay, dyan tataniman lahat yan ng labuyo mga gulay. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.